Book of Samuel, chapter 15, mga kapatid. Samuel 15. Sarado ko lang pa, ha? First Samuel. Okay, First Samuel, mga kapatid, chapter 15. And verses 22 to 23. Okay, ito po ay it's about all about obedience, mga kapatid. Praise God. So basahin natin, mga kapatid, 1 Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Verse 23, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon ay Kanya namang itinakwil ka upang huwag kang maging hari. Amen. Praise God. Hallelujah. So tayo manalangin. Hallelujah. Praise God. Lord Jesus. Once again, O Lord, hallelujah, sa iyo ang pagsamba. Sa iyo lahat ang kadakilaan at kapurihan, Panginoon. Narito kami, sama-sama kami, O Diyos, hallelujah, na minsan pa na mag-aaral ang mga salita, Panginoon. Kausapin mo kami at dalahin ko, Panginoon, ang anointing, ang rima ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Use your servant, O God, as your mouthpiece, O Lord Jesus. Speak to us right now, O God, especially sa aming mga bisita na narito, O God. Kausapin mo sila, Panginoon. Salamat po. Patuloy mong gamitin ang iglesia na ito, Panginoon. Hallelujah, na patuloy na mag-akin ng mga kaluluwa at patuloy, Panginoon, hallelujah, na gagamitin mo na bilang channel of blessings, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, not by might nor by power, but by your Spirit, O God. Hallelujah. We entrusted everything to you, Lord. In Jesus' name, we ask all these things. And everybody say, Amen. Praise God. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Huwag kang dadaldal. Okay, praise God, hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Dahil akala ko, kapunti lang tayo ngayon, mga kapatid. Pero talagang, hallelujah, sa amin, naglagay kami ng mga upuan, bahala na kung sino ang dadalhin ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Pero sa inyo po na narito na, praise God, hallelujah, ay naniniwala ko may mensahe si Lord sa iyo sa mga oras na ito. Praise God, hallelujah. Obedience is the key. Okay. Obedience is the key. Meron po tayong kapatiran, newly baptized, na disgrasya sa motor. At ang batang ito, mga kapatid, ay ilang taon ka na, iho? 12 anyos, mga kapatid. At alam nyo, ang anak ko, lagi namin sinasabihan yan, na talagang wag sasama sa mga nagmotor, etc. Wag mo nang sasama dahil napakadelikado, mga kapatid, especially pag wala ka namang talagang mga gear, yung mga tawag ito, yung mga gamit, like helmet, mga kapatid. So, itong batang to ay nadisgrasya, gas-gas ang kanyang dinamo. Bakit? Ikaw ba sinasabihan wag sasakay sa motor? Oh, sinabihan pala. So, anong napala? Disgrasya. Kaya kapag hindi ka sumusunod talaga, mga kapatid, ang iyong kahihinatnan ay imbis na pagpapalo. Palo yan, mga kapatid. Kaya, hallelujah, sa atin po, mga kapatid, ito po ang susi. Kung gusto mo ng pagpapala, sumunod ka talaga. Even in every single detail na sinasabi ng ating Panginoon na kailangan sumunod tayo. Amen? In every aspects of our lives, mga kapatid, dapat natuto tayong sumunod.
Okay, so lumalakas ng hangin mga kapatid. Okay, meron pa, marami pang bakante rito mga kapatid. Lumuog po kayo. Hallelujah. Kaya pinaaga ko po ang service ngayon dahil alam niyo po na yung bagyo ay hindi po, it's unpredictable mga kapatid kung anong oras talaga maglalandfall mga kapatid ang bagyo na ito. But anyway, we have God's protection mga kapatid. Hallelujah. As you continue to obey God's word, hallelujah, you obey His words mga kapatid, you will experience His blessings. Amen ba? May experience niyo ang pagpapala ng Panginoon kung kayo po ay patuloy na sumusunod. May pag-unlad mga kapatid. Yan po ang mga benefits when you obey the Word of God. And when we disobey, there is death. Buti na lang iyon, di ka pinakay ni Lord. At salamat sa Panginoon dahil tumanggap ka na kay Lord. At kahit kunin ka man ni Lord, at least, mga kapatid, ay nakasulat ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Pero, binigyan ka ni Lord ng pagkakataon. Hallelujah. Chances are, mga kapatid, when we disobey, pag ikaw ay hindi ka daw sumusunod, demoted ka. Alam niyo yung nagdi-demote? Imbis na galing ka na mga kapatid sa kama, binagsak ka pa, saan? Sa banig. So, yun po yung demoted. Ibig sabihin, imbis na promoted, na-demote ka. Bakit? Kasi napakahilig mong sumuway sa salita ng ating Panginoon. It will destroy your life if you continue to disobey. Napakahirap po mga kapatid ang talagang sumunod. Pero mga kapatid, pag ang pagsunod mo ay ginagawa mo para sa Panginoon, praise God, nahihirapan kang di madali ang pagsunod, praise God, may experience po natin mga kapatid na unti-unti kang naipopromote ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Marami mga kapatid naririnig na ang salitang obedience, ngunit marami pa rin ang nagpapahaliwala nito. Maraming utos ang Panginoon. If you open mga kapatid in the book of Galatians, hayag mga kapatid ang tinatawag na gawa ng laman. Ano yung mga gawa ng laman mga kapatid? Marami, may murder, nandyan mga kapatid yung tinatawag na fornication, adultery, marami mga kapatid. Pero because we are now a believer of Christ, binigyan tayo ng ating Panginoon na tinatawag na fruit of the Spirit. Amen? So meron pong tinatawag na pagkakaiba. Okay. Praise God. Hallelujah. So, if we are going to open mga kapatid in the book of Galatians. Okay, Galatians. Okay. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, sinasabi ko nga, magsilakad kayo, it says, Galatians chapter 5 and verse 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Nag-aaway yan mga kapatid. Yung Espiritu at laman. Gusto mong gawin, sabi nga ni Paul, mga kapatid, the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mahina ang yung laman mga kapatid, yung katawan natin. Gusto ng katawan mo, gusto ng Espiritu na ikaw ay mag-ayuno. Pero yung laman malakas. Ha? Ang gusto, ang nakikita, fasting na nga mga kapatid, oras na nga ng fasting. Totoo ito mga kapatid. Pag hindi mo na paglabanan ang iyong laman, hindi mo dinisiplina ang iyong spiritual na, hindi mo na disiplina ang katawan mo mga kapatid sa pamamagitan mga kapatid ng pag-aayuno. Ito po sa ating mga new converts mga kapatid, ito po ay necessary. Kailangan nag-uumpisa na rin. Kung gusto niyo na talagang makuha nyo yung talagang tinatawag na yung calling o yung kalooban ng Diyos, kinakailangan nyo mag-fasting. Amen. Sino rito mga kapatid regular nagpa-fast? Wala. So regular fasting mga kapatid, when you became a born-again believer, kailangan nagpa-fasting ka na. Especially yung mga ginagamit dito sa likod ng pulpito. Pag hindi po kayo nagpa-fasting,
it's something mga kapatid na yung anointing mga kapatid, napaka-importante yan. Kapag ikaw ay ginagamit sa likod ng pulpito, napaka-importante mga kapatid, yung anointing. Amen? Praise God. You are not here just to entertain. You are here mga kapatid to encourage the believers mga kapatid to draw nigh to our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Yung bang umaawit ka mga kapatid na ganda ng awit mo, nakikita mo yung mga kapatid na nagiiyakan na talagang nare-revive sila. That means the Spirit of God, that is the holy anointing. The oil of anointing is outpouring in your life. Amen? May mga salita na hindi mo akalain lumalabas mga kapatid na nakaka-encourage sa mga kapatiran. That is the oil of anointing. So napaka-importante sa lahat ng mga tumatayo rito mga kapatid, mayroon po kayong i-spend na time to fast. Okay. So sa mga new converts natin, ituturo ko yan mga kapatid. Because when I became a Christian mga kapatid, hindi ako natakot mag-fasting. Hindi ko kinatakutan ng fasting. Partial fasting mga kapatid is very important. Yung umpisa mo muna mga kapatid from let's say early morning, 6 o'clock in the morning hanggang alas 3 ng hapon. That is partial fasting. Anong gagawin sa partial fasting na yan mga kapatid? Magpapasa ka ng salita ng Diyos, akawitan mo ang Panginoon, mananalangin ka, pwede ka makinig ng mga preachings mga kapatid, online, okay lang yan. Pero nag-fasting ka, nanood ka ng K-drama. Invalid na yan. Contaminated na yung fasting mo. Nag-ML ka. Ha? Nanood ka ng boxing. Nanood ka ng UFC. Invalid na yun mga kapatid. Sayang yung pinag-fasting mo. Kung ano-anong pinanood mo. Fasting ka, nanonood ka ng mga lutong bahay, nanonood ka ng mga recipe. Yung utak mo mga kapatid, imbis na nakatuon sa spiritual pagkain mga kapatid, ang isip mo nasa breaking na agad. Nagbe-breaking ka, ibig sabihin, mamaya itong gusto kong kainin. Pagkatapos ko mag-fasting, ito ang gusto kong kainin. Okay, sa ating pong mga musicians, sa ating pong mga worship team, may nagpa-fast ba sa inyo? Hello, taas ang kami nagpa-fasting. Importante yan mga kapatid. Kaya sa atin po mga kapatid, sa totoo lang, it is a must. Kailangan talaga na naka-fast ka when you are behind the pulpit mga kapatid or prior to your schedule mga kapatid, ikaw ay nakapag-fasting na. Amen? Pinagpipray mo na yung songs, pinagpipray mo na mga kapatid yung mga kapatiran, amen? At yung mga tao na sila po ay sa pamagitan ng yung pag-awit, although given na yung maganda ang boses mo, pero mas iba mga kapatid, yung mga tao talagang natatouch yung puso nila mga kapatid, na talagang there's something in this place. So totoo ito mga kapatid, may mga tao na meron yung isa mga kapatid na magpapabaptize supposedly today, ay siguro natakot sa bagyo. Itong taong ito mga kapatid, sabi niya, hindi na ako parang against siya sa born again. Pero nung tinuturo ang plan of salvation na you cannot enter into the kingdom of God without accepting the requirements mga kapatid. Kasi it is a command na tayo po sa ating mga bisita, ilan po yung bisita natin dito? Taas ang kamay. Mga bisita. Ayun, isa, dalawa, tatlo. Oh, praise the Lord. Imagine, bagyo, meron tayong tatlong bisita. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Ano pangalan mo, sister? Ay, ikli na sa dulo. Ay, siya yung nabaptize, di ba? Yeah, okay. Ito muna ito. Eunice. Nasa Bible ang pangalan niyan. Ikaw, sister? Ay, meron si Sarah Vizcaya. Sarah May pala. Okay, so mayaman tayo, bilyonarya tayo, tandaan mo yan. Kapatid, praise God, may mga bilyonarya dito. Praise God, hallelujah, thank you Jesus. So sa ating mga bisita, mga kapatid, kayo po ba ay Catholic? Catholic. Okay, galing din po kami dyan. Galing kami dyan. Pero the thing is, okay,
itong topic natin is obedience is the key. Ibig sabihin, ang susi, mga kapatid, ay ang pagsunod. Kung gusto mo na matikman ang buhay na walang hanggan, kailangan mayroon kang pagsunod. Amen. Tanungin ko kayo, gusto niyo manalangin? Eh, syempre. Sabi ko nga lagi, kung yung lasing na lasing, tanungin mo anong gusto mo. Hindi niya naman pipiliin yung impyerno, gusto niya langit pa rin eh. Kahit hawak na niya yung bote, gusto ko langit. Mga kapatid, nasa langit na nga, magpapalagi pang gusto. O ba talaga naman? Kasi pinapaspasan nila dahil mayroong awit sa langit, wala nang beer. Kaya mga kapatid, praise God, especially sa ating mga bisita, mapalad po kayo na napunta kayo dito at mapapakinggan ninyo ang panig ni Lord. Kasi marami pong tao namatay na, hindi nila alam kung hanggang ngayon, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Amen? So, gusto mo ng langit, kinakailangan mayroon pong pagsunod. At ang langit ay hindi po ito basta-basta napapasok. May requirements po yan. Amen? Praise God. So, okay, tuloy po tayo sa ating pong topic mga kapatid. Obedience is the key. Praise God. Hallelujah. So, when God created this planet, He started to command. Okay. Nung nagsalita ang Diyos, let there be light. Nagsabi ba yung light na, bakit? Ba't inutusan mo ko? Hindi. Sumunod sila mga kapatid. Nung sinabi ni Lord, let there be light, lumabas ang liwanag. Okay? Nung sinabi ni Lord, lumabas, let there be the firmament, yung mga kalawakan, and pati yung mga klase ng mga hayop, lahat ng uri ng mga puno, mga kapatid, kinumand ng Diyos yun, lumabas lahat. Wala silang nagawa, kundi sumunod. Ang tao, walang pagsunod minsan. Si Eva at si Adan hindi na nga sumunod eh. Hello? Ang tao, matigas ang ulo. Samantalang yung mga hayop, mga kapatid, matindi sila, especially yung mga pusa at yung aso. Ilagay mo yung soft drinks, hindi iinumin. Ilagay mo yung alak, hindi iinumin. Alam na alam nila, bawal yan sa amin. Ang tao, mga kapatid, hanggat hindi naglulupasay, hanggat hindi sumusuka mga kapatid, hindi titigilan ang alak. Hanggat mga kapatid hindi nadadiabetes, hindi napipigilan ang soft drinks. Sige, soft drinks pa mo. First time, may dala ka ba, Ate Joy? Soft drinks. Wala. Thank you, Lord. Salamat. Tubig tayo ngayon, Yan, mga kapatid. Thank you, Lord. So, obedience is the key, mga kapatid. Ang tao, matigas ang ulo. By nature, matigas ang ulo niyan. Sinabihan na ng Panginoon itong dalawa, si Eva at si Adan, wag na wag ninyong, kakainin. Wag na. Kasama na nila si Lord nun, Kasama nila, may fellowship talaga sila kay Lord Jesus. May fellowship sila sa Panginoon, and yet nag-disobey, sumuway pa rin sila sa Panginoon. Ano ang consequence? Mayroong nangyari mga kapatid, alam na natin yan, sinumpa silang tatlo. Si Ahas, si Eva, at si Adan. Okay, sinumpa ang Ahas, dahil ang Ahas siguro noon naglalakad. Kasi nakikipag-usap. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, lalakad ka sa pamamagitan ng iyong tiyan. Kaya nakita niyo ang Ahas. Amen? Lumalakad sa pamamagitan ng tiyan. Ang nanay, mga kababaihan, ang sumpa, manganganak ka na mayroong kahirapan, bunga ng pagsuway. Kaya nung sumuway si Desmond, ayun, nala. Buntik na RIP. Mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil niligtas siya ni Lord. Okay. Sa mga kalalakihan, mga kapatid, ang sumpa ng Panginoon kay Adan, sa pamamagitan ng iyong pawis, ikaw ay kakain. Yan yung mga sumpa. Kaya kung ikaw ay palasuwayin, mga kapatid, pasaway ka, mga kapatid, may consequences yan. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Okay. Yung
daldal ng daldal, kurutin nyo ng pinong-pino, patalikod, patalikod. Ayan, okay. So, yan mga kapatid, bunga ng pagsuway. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, it is because of the consequences. God is able to forgive us, yes. Pinatawad tayo ng ating Panginoon, pero hindi mo kayang takbuhan yung tinatawag na consequences ng ginawa mo. Pinatawad ng Diyos si Eva, si Adan, amen? Pero may consequences silang hinarap. Kaya minsan sinasabi natin, pinapalo tayo. No, that is the bunga of your ginawa na disobedience sa ating Panginoon. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah. So, talagang pinagbibigyan tayo ng langit, mga kapatid, na tayo po'y magkaroon ng maayos pa rin na panahon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, amen. Kaya alam natin, mga kapatid, praise God, na ito pong ahas, nung siya po ay nagsalita, mga kapatid, kay Eva, sigurado ka ba na mamamatay ka? Will you, did God said that you will surely die? Yun ang question. Nag-isip ngayon si Eva. Sabi ni Eva, mga kapatid, o nga no, bakit nga ba ayaw pakain ng Diyos yan sa atin? Meron tayong mga ganong question. Ba't kaya ayaw ni Lord na pag mag-boyfriend, wag munang magtatalik? Boyfriend, girlfriend pa lang. Bawal magtalik. May consequences kasi yung mga kapatid. Hindi yun ilalagay sa Bible, hindi yun ilalagay sa Biblia, mga kapatid, kung wala kang kakaharapin na consequences. Bakit? Bakit kaya? Maraming bakit. Bakit kaya ayaw ni Lord ng hiwalayan? Separation between the marriage, mga kapatid. Hallelujah. May reason kasi yan. Andiyan ba kayo? Wala ba si Ma'am Jen? Wala si Ma'am Jen. Okay. Praise God. So, hallelujah. So, itong ahas na ito, sinulsulan, mga kapatid, si Eva. Kaya yung mga sulsulera, mga kapatid, ay yung patuloy na sulsul kayo ng sulsul, galing kay Satanas yan. Galing kay Satanas. Yung, alam mo, meron yung nag-advise, meron mga advice, mga kapatid, na sinabi, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yung asawa mo. Ay, mga ganung mga advice, mga kapatid, hindi maka-Biblia mga advice, mga kapatid. Hallelujah. So, yung po, mga kapatid, tandaan natin, huwag tayong sulsul ng sulsul. Sulsulera ka ba? Hallelujah. So, it was being injected to Eve. Ito po ay nag-create ng doubt sa kaisipan ni Eva. Nasabi niya, bakit kaya ayaw ni Lord na ipakain itong mansanas itong bunga na ipinagbabaluan sila ay mga new converts, mga bisita natin. Ang alam niyo siguro hanggang ngayon, mansanas pa rin. Alam niyo ba yon? Alam niyo mansanas yun? Mansanas ba yun? Oo daw, sabi ni Rika. Mali! Hindi yan mansanas. Kaya naging kasi natin yan, yung mansanas ni Eva. Yan po ay isang bunga na nakakaakit-akit, na napakagandang klase ng prutas na nilagay ng Panginoon doon sa gitna ng paraiso. Okay, sa gitna ng paraiso ng Eden. Dalawang klase ng puno yan, isang puno ng tree of life, at isa naman ay tree of good and evil, tree of knowledge of good and evil. So, nakita ni Eva, ang ganda ng prutas. So, sabi ng ahas, hindi mo ba alam, sa oras na kinain mo yan, mabubuksan ng iyong isip at ikaw ay magiging kagaya ng mga Diyos. Ang ganda ng niya. Ay, kaya pala, sabi ni Eva, kaya pala ayaw ni Lord ipakain, Hala, mga kapatid, sinubukan, kinuha ang mga kapatid, at nang kinuha, doon nila nalaman, hubad pala sila. Imagine, mga kapatid, tayo lang na-create ng Diyos ang may mga damit. Pansinin niyo yung mga aso sa labas. Lalo yung mga nagkaanak ng aso, di ba laylay na? Laylay na, mga kapatid. Wala silang pakialam kahit makita yung kanilang kasarian.
Wala silang pakialam. Ganun sana tayo ngayon. Tingnan mo yung mga katabi mo, for my kung wala kayong mga saklot, wala kayong mga damit, mga kapatid, ano kayong mga itsura natin ngayon? Hallelujah. Kaya yan po mga kapatid ang naging dahilan kung bakit, mga kapatid, hallelujah, na ayaw ng Diyos na ipakain yung itong bunga na ito kasi malalaman nilang sila ay hubad. Ang sabi nila pagkakain nila dahil kinain ni Eva, ngayon pinasa kay Adan. Si Adan namang Andres, kinuha. Alam nilang dalawa. Kinausap sila ng Panginoon, hindi lang si Eva, kundi pati si Adan. Silang dalawang kinausap. Wag na wag niyong kakainin ang bunga na yan. Dahil sa oras na kinain niyo yan, siguradong kayo, sure, sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. Saan? In what aspect? Na mamamatay? Yung spiritual natin. Hello? Ikaw at ako na tumanggap sa Panginoon, nabuhay tayo ngayon. Bakit? Patay tayo sa harapan ng Diyos kung ikaw ay hindi tumanggap sa ating Panginoon. Ito yung sinasabi ng Panginoon that you will surely die. Yung kaluluwa natin pupunta doon sa impyerno. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil binuhay tayo. We have the second Adam. Who is the second Adam? No other than but our Lord Jesus Christ. Kasi the fall of Adam, nagkaroon ng kamatayan, pero nung dumating si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. Ito yung sinasabi ng Panginoon that you will surely die. Mamamatay ka. Sigurado. Kasi, nung kinreate mga kapatid ng Panginoon, ang planetang ito, wala kang makikita mga kapatid na nabubulok. Wala kang makikita na dahon na nalalaglag. Amen? Kasi perfect ang creation ng Panginoon. Kaya nung nakita ni Adan na yung dahon nalalaglag, doon siya umiyak sigurado. Dahil totoo may kamatayan. Kasi ang mga kinreate ng Panginoon, lahat maganda. Walang kamatayan during that time. But death came when they disobeyed. Dumating ang kamatayan nang sila po ay sumuway. Kaya kung napapansin po ninyo mga kapatid, bakit itong kalamidad na ito nangyayari because of the fall of man, because of sin, mga kapatid. Kaya nangyayari ito. Kasi the perfect creation of God during Adam and Eve, mga kapatid, walang kapantay, walang kaparis. Pero dahil nagkasala sila, pinalaya sila ng Diyos doon sa Garden of Eden. Perfect ang Garden of Eden. At sa ngayon mga kapatid, ang Garden of Eden na yan ay meron pong dalawang anghel na nakabantay doon hanggang sa mga oras na ito. Ay nakabantay doon para sila Eva at sila Adan. Noong mga time na yun, hindi sila makabalik. Kailan bubuksan ang Garden of Eden? Sa rapture mga kapatid. Hello? Sa rapture mga kapatid. Ito yung pinangako ng Diyos na tayo po ay pag kinuha mga kapatid sa rapture, may experience uli natin yung Garden of Eden. Amen. Masaya ba kayo? Yes, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So, hallelujah. It is true mga kapatid, physical death and spiritual death ang naging bunga ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Praise God, hallelujah. Dahil sa dinayang utak ni Eva at ni Adan, ang lesson ay, mga kapatid, maraming nadidisgrasya mga kapatid sa mga maling impormasyon. Nakuha nila yung impormasyon sa ahas, mali ang impormasyon ng ahas, ayun, nag-create ngayon ng kamatayan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. So remember this, when a person disobey, you're on the Satan's side. Kapag ikaw pala ay masuwayin mga kapatid, nasa panig ka pala ni Satanas. Because he is the author of disobedience. Siya ang author mga kapatid ng disobedience. That's the reason why people started na magtrabaho mga kapatid, naghanap buhay. Kung tutuusin, hindi natin kailangang magtrabaho. Sa panahon ni Eva at ni Adan, kakain sila.
hindi sila magtatrabaho. Pero dahil sa kanilang pagsuway mga kapatid, hayan na mga kapatid, pati panganganak pahirapan. Ha? Siguro, yung mga hayop kayo, hindi nyo naririnig yung mga hayop, pag halimbawa yung mga aso, nanganganak, hindi sila sumisigaw na, walang ganon, walang pahirapan. Nai-deliver nila yung mga puppies, yung mga ukon, tama ba? Nai-deliver nila, ilan-ilan pa yon. Walang silang matinding pain. Dapat ganun sana tayo na mga kababaihan na pag nagbuntis, mga anak, very safe ang delivery. Pero because of disobedience, yan yung bunga ng pagsuway. Amen. So kaya marami na ngayon dito na may mga natatakot na. Ayaw ng mag-asawa. Kasi lagi ko rin tinatakot. As a midwife mga kapatid, alam ko yan, nakita ko yan, mga nanay, ayaw ko na! Sabi nila. Sinabi ko rin yan. Sabi ko, this is the first and the last. Ayaw ko na. Power of tongue. Last na talaga yung anak ko, mga kapatid. So, yun mga kapatid, praise God na talagang when you choose to obey, kahit nahihirapan ka, kahit uncomfortable ka, sumunod ka. Kasi may reason si Lord, bakit niya sinabi yun. Amen? In what area? Praise God. Marami. Marami mga kapatid. Holiness. Hello? Sa holiness. Marami mga kapatid na didisgrasya because of unholy. Sabi ng Panginoon, be ye holy, for I am holy. Kaya nga sa ating mga kapatid, as much as possible, we are required to wear proper garments mga kapatid. Hello? Ano yung sinasabing proper garments? Yung lalabas ka, sinaritan lumalabas na ka-shorts pa. Yung ang short niya hanggang dito, ayun. Yung shirt mo, dahil ang puti-puti mo, gusto mo ipakita. Flawless. Legs. Buti na lang, di maganda yung lens ko. Mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, marami, ang kapatid ko, naalala ko, meron akong kapatid na napakahilig talaga ng mga short na napaka-exit. At sabi, hayaan mo yung mga lalaking yan dahil tuwa sila. Tuwa siya pag sinisipula siya. Mga ganon, mga kapatid. Tuwa yung kapatid ko. Hayaan mo kasi minsan lang naman silang naliligayahan. Minsan lang. Hayaan mo naman magligaya sila. Imagine yung mga ganong katuwiran na wala sa Panginoon, mga kapatid. Na talagang yung kanilang kaisipan ay natutuwa yung nakakakita. Pero hindi niya naiintindihan at di niya nalalaman na kung ano yung tumatakbo na sa isip ng lalaki. Imagine ang mga lalaki, mga kapatid, they are visionary. Yung visual, nila, matindi. Mga lalaki sa likod, ilang kayo dyan, baba kayo riyan. Nagkakapi na naman kayo dyan. Siguraduhin yung nakaluto kayo, Hallelujah. So, ang mga kababaihan, mga kapatid, dapat nagdadamit ng tama. Amen? Yung tinatakpan mo, yung dapat takpan. Meron nga kami nakita sa kalsada, dahil pag meron kami pupuntahan. Mayroon yung mga babae. Alam niyo yung t-shirt. Yung t-shirt, medyo maliit na nga, parang t-shirt na nga ng anak ko si Joseph. Ganun kaliit. Ganun lang ang kaliit, pinold pa ng hanggang doon sa likod. Ano ba klase damit dyan? Ba't ganyan ang damit niya? Tapos magra-ride sila ng motor. Talagang kumbaga mga tigasin talaga, mga kapatid. Alam niyo, yung makakakita nun, meron ako naalala lang, I remember pamangkin ko ata. Ang sabi ng kuya niya, dahil merong mga pamangkin, mga magaganda sila. Siyempre, lain namin magaganda. Talagang mga long-legged din sila. Ay sabi ng kuya niya, pag ganyan ang suot mo, hindi kita yatid, sabi niya. Kasi yung suot niya, ipapahamak mo ko. Kasi kung halimbawa may kinursunada, at di pati ako, madidisgrasya. Kaya kung ganyan ang suot mo, hindi kita sasamahan, sabi ng kuya.
At salamat sa Panginoon dahil itong kapatid niya na ito ay believer of Christ. Naniniwala siya na yung holiness ay napaka-importante. Amen. Especially sa atin, mga believers tayo. Tinitingnan niyo ba yung mga kasuotan niyo? Tingnan niyo yung kasuotan niyo. Di ba? Haharap naman kayo sa salamin, makikita ninyo kung mayroong hindi nabakuran. Nabakuran na natakpan. Nabakuran tuloy. Parehas din naman. Kapatid, tingnan niyo maigi. Tingnan niyo baka mamaya lumalabas na yung singit niyo. Meron niyo sa sa jeep, mga kapatid. Ang ano niya, miniskirt. Pag upo niyang ganyan, lalong umatras, mga kapatid. Umatras lalong pataas. Ang ginawa niya, hila na siya ng hila. Hila na siya ng hila. Pampira naman kasi. Marami nang pwede. So, ito naman kasi. Kapatid, hila siya ng hila. Nahihiya siya. At ang mga kalalakihan, tuwang-tuwa. Kunyari, nagsiya-cellphone. Yung cellphone, binibidyo, mga kapatid. Kaya, hallelujah, kung gusto ninyo mga kapatid na ang mga kalalakihan hindi magimon yung kanilang mga kaisipan, magsuot tayo ng tamang pananamit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, praise God. Meron pa mga kapatid na I just remember, mayroon pong isang pastor na nangangaral. Kaya kung kayo po ay magiging nanay na, kung kayo po ay magiging nanay na, at kayo po, siyempre, dala niyo yung baby niyo, magpapasuso kayo, doon po kayo sa likod. Kasi kung yung pong pastor, mga kapatid, nagpipreach, tapos sa kalabas yung ninyo, imbis na anointed na yung pastor, wala na demonyo. Iba yung tumatakbo sa utak. Dapat nasa likod po, doon po sa bandang likod, yung, okay, lalagyan mo ng tabing. Hindi nakaladlad lahat ang kayamanan mo. Amen. Palakpak muna sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ano ba ang dapat, mga kapatid, na batayan sa pagsunod? Ito ay dapat nakapaloob sa salita ng Diyos. Pag wala sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Okay, nakapaloob sa salita ng Panginoon, sundin natin. Pero pag wala na, mga kapatid, praise God, you can do whatever you do, basta nakapaloob sa salita ng Diyos. Amen. Ang pagsunod mo ay magtitimon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagsunod mo sa Panginoon, yan po yung maglilid sa'yo into prosperity, sa success ng buhay mo, yan ang maglilid sa'yo. Depende sa itinanim mo. Amen. Kung ano yung tinanim mo, yan po, mga kapatid, ang maglilid. Lalo na patungo sa prosperity and success. Praise God. Kaya kapag ikaw ay nakikinig sa opinion or information sa mga sabi-sabi, mga kapatid, malaki ang percentage sasablay ang buhay mo. Totoo po ito, mga kapatid. Yun ba, kapatid, sinesyalan mo ng gospel si sister, si brother, o kaya mga unbelievers, mga kapatid, at sila po ay nakinig ng salita ng Diyos, sila po ay tumanggap sa Panginoon, salvation, mga kapatid, praise God. Talagang patuloy ka na sumusunod, mahirap man, sige, sunod ka pa rin ang sunod. Mga kapatid, you are building a foundation. Amen? You are digging a good foundation. Na gusto mo, lumago ka, lumawak ka sa paglilingkod sa Panginoon. Natatanda ka, I've been serving the Lord for 30 years, mga kapatid. Amen? So kung hindi dahil sa mga tinanim, ewan ko, baka kung saan na kami ngayon. Amen? Kaya napaka-importante yung foundation. Sino nakakaranas na ng mga lindol-lindol? Sino nakaramdam ng lindol just recently? Ito lang. Si Sister Teng lang ba? May mga nakaranas ng lindol. At alam niyo po, mga kapatid, sa panahon ngayon, ang technology, gumagawa sila ng mga bahay na ito po ay magiging kahit prone sa madalas sa bagyo, mga kapatid, nagiging maayos yung bahay, hindi po siya nagiging tawag nito yung magkukulaps pagdating ng yugyug o lindol, mga kapatid. Bakit? Kasi they are using now yung tinatawag, mga kapatid, na yung mga may sinabi ang asawa ko, yung I-beam.
Okay, the I-beam. At saka meron pa siyang sinasabi, nakalimutan ko dalawa yun. Yung foundation na yun, mga kapatid, kasi if you want to have hanggang 3-story building na bahay, hanggang gusto mo, hanggang 5th floor ang bahay mo, make sure yung foundation mo maayos, tama. Amen? Kailangan talaga make sure na yung, ito daw, tinanong ko sa asawa ko, hindi pwede, kasi malambot yung lupa. Pero if malambot ang lupa, kailangan lagyan mo siya talaga ng mga matitibay na pundasyon. Same as in our spiritual life. You can never have the first, second, third story, mga mataas na yung level ng ating pananampalataya, mga kapatid, kapag ang foundation mo bagsak. Amen? Wala kang prayer, wala kang fasting, wala kang reading, wala kang worship. Wala, mga kapatid. Para tayong, alam niyo, sa flood control. Ang ganda sa labas, mga kapatid. Nung dumating ang bagyong Tino, lumabas na ilan tag, mga kapatid, na yung parang dike, ang laman sa loob lupa, walang bakal. Kaya nung dumating ang bagyo, mga kapatid, yung flash flood, mga kapatid, wasak yung tinatawag na dike. Dahil walang bakal sa loob, puro lupa. So, ano nangyari? Disgrasya. Hindi kinaya yung flood na dumating, mga kapatid. Same as in our spiritual life. Kapag dumating ang bagyo ng pagsusubo, wala kang matinding foundation, mga kapatid, you will never stay in this kind of fellowship. Hindi ka tatagal. Kasi ang buhay Kristiyano, mga kapatid, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ka na nanalangin, tuloy-tuloy ka na nagbabasa, tuloy-tuloy ka, mga kapatid, sa pag-aayuno. Hindi po pwedeng umabsent, mga kapatid, na revive ka ngayon, next year na, ang susunod. Hindi pwede yan pag Kristiyano ka. Kaya nga tayo hinaling tulad ng Panginoon. We are the wise builders, mga kapatid, tinuro ko yan. A wise builder, mga kapatid, they will choose the rock. Doon nila ilalagay ang kanilang bahay. Ang naglagay naman ng bahay doon sa buhanginan, dumating ang matinding storm, nawasak ang bahay. So, are you a wise builder? Dumating ang konting pagsubok lang, umayaw ka na, meaning to say, yung foundation mo, very weak. Masyadong mababaw lang ang iyong pagkakilala sa Panginoon, masyadong mababaw lang ang relationship mo sa Panginoon. Kaya pag dumating ang mga pagsusubok, pati ikaw damay. Pero kapag ang matindi ang iyong kapit sa Panginoon, hindi ka basta-bastang maaalis dyan. You will never be moved. Amen? Because the God that we serve, He is an immovable rock. Immovable rock. I remember, mga kapatid, when I was very young in the Lord, kagaya ninyo, na nagginip ako. Pambira yung circle ko, nakikipag-away. Okay. Marami akong pagsubok, pero pinakita ng Diyos sa panaginip ko ito, na mayroon napakalaking bato. Parang ang size na ganyan lang, mga kapatid. Napakalaking bato, at ako daw ay nakatago dun sa bato. At mayroong mga pieces of rocks na maliliit na bumabato, pero hindi ako tinatamaan because I was under the immovable rock. Amen? My foundation when I was very young in the Lord, talagang masigasig ako, Bible study rito, Bible study daw, kahit di ko pa naiintindihan, pero ako, masipag akong manalangin, masipag ako magbasa, masipag ako mag-ayuno, nagpa-fasting ako, pag off ko, gano'n ang ginagawa ko. Kaya maraming revelation na binibigay si Lord. Why? Because you are very close to our Creator. Pag gano'n ang iyong sistema ng paglilingkod sa Panginoon, na kahit busy ka, may oras ka sa Panginoon, makikita mo yung growth mo. Yung paglago mo, kakaiba. Amen? Amen po ba? Huwag tayong sumang-ayon sa ng mundo na ito, mga kapatid. Huwag tayong sumang-ayon. Hallelujah. Huwag nating iisipin na si Lord second priority lang, third priority, fourth priority. No! He should always be on top of everything. If you want to be on top of everything, put Him
first in your life. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kapag hindi tayo nagtino sa paglilingkod sa Panginoon, sablay ang next generation. Sablay. Ano ibig sabihin ng sablay? Mayroon pong dalawang klase ng Amerikano mga kapatid, na sila po, ang isa ay naglingkod ng matapat, at ang isa mga kapatid, lumayas, hindi na nagpatuloy sa Panginoon. Makikita ninyo ang difference nito, si Jonathan Edwards, at saka yung isa, nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Ito pong tao na ito, naglingkod siya ng matapat sa Panginoon, hindi niya nakikita yung plano ng Diyos sa kanyang buhay in the future. Alam niyo po, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, nakita niya yung bungang anak niya, sa lineage niya, sa mga lahi na lumabas sa kanya, mayroong naging presidente, may naging senador, may naging congressman, naging mayor, mga teachers, mga counselors, lawyers, mga kapatid, ang lumabas sa lineage niya, sa lahi niya. Samantalang ito mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, kahit anong problema, huwag kayo lalabas sa Panginoon. Bakit? Itong taong ito, hindi niya iniwan niya ang Panginoon. Ano lumabas? Ang anak niya naging drug addict, pusher, ang mga hindi naging maganda yung lineage, mga kapatid. Nakulong, nag-rape, hindi maganda. Kaya ikaw, kapatid ko na tinawag ng Panginoon, ikaw ang gagamitin ni Lord. Amen. Tingnan niyo from Abraham, David, mga kapatid, doon lumabas si Jesus Christ sa lineage ni Abraham. Amen? From Abraham, iningatan ng Panginoon yan sa lahi ni Abraham, ni David, mga kapatid, doon sa lahi na yan, mga kapatid, lumabas si Jesus Christ. Kaya ikaw ang magdidesisyon kung ano ang gusto mo na mangyari sa buhay mo. Gusto mo ba ng magandang future, makapag-aasawa ka ng matinong asawa, hindi pa sa kulero, hindi sakit ng ulo, nasa sayo yan. Amen? Nasa sayo yan, mga kapatid. Magpatuloy ka sa Panginoon dahil marami pang bagay na gusto ipakita ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang hihinto dahil hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? Hindi pa siya tapos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, it is important that we honor God as we obey, we respect and honor Him. Amen. Praise God. It is a reminder to us na sinasabi, sundin ninyong maigi ang aking mga utos. Dalawang anak, mga kapatid. Hallelujah. In the book of Leviticus chapter 10 and verses 1 and to 3, mga kapatid. Mayroong dalawang anak dyan, pastor's kid, si Nadab at si Abihu. Hallelujah. Pero sila po ay mga pasaway. Kaya wag kang pasaway, Joseph. Pastor kid, nasa na yan? Ha? Lumabas na? Okay. Okay, praise God. Alam niyo, mga kapatid, we keep on praying for this child, mga kapatid, na someday siya po ay gagamitin ng Panginoon. Hallelujah. It is a reminder, mga kapatid, palagi sa atin, na ang Diyos pala ay nagagalit kapag ginagawa natin yung mga bagay na hindi natin ginagawa. Hello? Hallelujah. Ang gusto ng ating Panginoon, mag-win tayo, mag-disciple tayo, pero binabaliwala natin, mga kapatid. If you have classmates, meron kang mga co-workers, mga kapatid, try to speak, mga kapatid, try to share the good news. Huwag natin ikahiya, mga kapatid, ang gospel. Kasi, hallelujah, kung ako siguro naging tamimi, sinarado ko yung bibig ko, na huwag ako mag-share dahil nahihiya ako, baka ma-reject ako, yung maranasan ko, rejection. No, mga kapatid, I don't care, makinig siya o hindi, basta importante na pakinggan niya yung mensahe ng Panginoon, kailangan ng kaligtasan. So, nasa pagtatanim yun eh. Good soil, mga kapatid. So, good soil yung nataniman. Whether good soil or bad soil, napunta yung seed, mga kapatid, wala na sa atin yun. Na kay Lord na yun. Siya nang bahala doon, mga kapatid. So, you never know if this person is a good soil or not a good soil. Basta ang importante na i-share mo yung kaligtasan and you will never know, ikaw pala, mga kapatid, ang naging ugat ng kanyang kaligtasan ng pamilya niya, kaligtasan ng mga
na mga kaibigan niya, hanggang sa nag-multiply, lumaganap because of the word. Hello. Huwag mong panghihinayangan na siya si nanay, si tatay, mga kapatid mo. Sabihin mo, may langit at mayroong impyerno. Gusto mo ng langit, kailangan mo sumunod. Amen? Take it or leave it, mga kapatid, ang salvation. Kaya sa mga bisita natin na narito, alam ko may plano si Lord sa inyo. Bakit kayo dinala rito? May plano si Lord sa inyo. Bawat salita, mga kapatid, ng ating Panginoon na itatanim yan. Isang butil yan na naitatanim sa puso ninyo. At si Lord ang bahalang magdilig niyan. Amen? Diligan ng prayers, mga kapatid. Praise God, yan po ang kailangan. Hallelujah. So, hallelujah. So, marami tayong mga ginagawa, mga kapatid. Busy tayo lagi. Wala tayong time na mag-disciple. Wala tayong time. At alam niyo, mga kapatid, when you are sanay na sa ganon, na nag-share ka, hindi maalis sa puso mo na parang guilty ka pag hindi mo na share yung isang tao. Amen? Nag-guilty ako. Kaya yung asawa ni Sister Jenny, umupo lang doon, maya-maya sinishare ko na, maya-maya tumanggap na sa Panginoon. Ganun, mga kapatid. Huwag kang manatiling stagnant. Huwag nating hayaan yung ating mga sarili na, ay, si pastor na lang yan o kaya yung mga magagaling sa church sila mag-share. Hindi, lahat tayo. We are being commanded to go and preach and teach all nations. We are being commanded. Utos ito, mga kapatid. Hindi lang si pastor ang gagawa. Kailangan mag-practice kayo na mag-win ng kaluluwa. Because when you win soul, anong sabi ng Proverbs 11:30? You are a wise person. Ha? Ano mo yung sarili mo? Wise ba ako? May naakin na ba ako? Ha? Yun po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So next, mga kapatid, you are commanded to follow your leader, pastor, and there's punishment because you go against the will of God. So napaka-importante ito, mga kapatid. If you are following the leader, you respect the leader, mga kapatid. Hallelujah. Yung bang talagang tinuring mo ang leader mo na hindi iba. Parang magulang mo. You are asking advice, anong dapat, ano. Alam niyo, I was, natutuwa sa mga tao na mag-chat-chat, na ganito, etc. in every area. Mapalaglag man yan. Sabihin niyo sa akin, hindi ko yan isi-share dito sa buong barangay namin. Mga kapatid, sabihin niyo lang na meron akong crush, kaso adik. It's a no-no. Kiss agad. Anak, huwag kang sasama dyan. Kasi, yung ganda ng pugi kasi. Hindi ka mapapakain ng pugi. Mga kapatid, tandaan niyo yan. Hindi kayo mapapakain ng pugi. Yung wala ng pagkain sa pagkainan, magbabatuhan na kayo niyan. Kaya walang kwenta yung pugi. Okay lang, pugi tapos mag-diskarte. Sa plus, mga kapatid. Amen? Amen ba, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Kaya, hallelujah, kung meron kayo ng mga concern, sabihin nyo lang. Kasi, tawag dito, a pastor or a leader, they are watching over your souls. They watch over your souls. Accountable kami pag may nangyari po sa inyo. Mahirap, hindi madali ang magpastor. Sa totoo lang. Hindi po madali. Hindi po, sabi nga na hindi mahirap, sobrang hirap. Bakit? Kasi kami po ay accountable pagdating ng araw. Amen. Hallelujah. Kaya kung meron kayo naririnig, mga rebuke, mga kapatid, galing sa pastor, tanggapin nyo lang kasi nasa salita naman ng Panginoon eh. Kung wala na sa salita ng Panginoon, edi syempre, yung sarili lang namin kami nag-a-advise na wala ang salita ng Diyos, then you don't need to follow us. Pero kung nasa salita ng Panginoon, mga kapatid, kasi meron mga nangyayari, mga kapatid, because He is a faithful giver of tithes, hindi mo siya pwedeng rebukein. Meron dun sa nangyari sa isang church sa San Clemente, mga kapatid, ang isang tao nito nagbibigay ng 15,000. 15,000, mga kapatid, if I'm not mistaken, every month nagbibigay sa gawain. Pero nung nangaral ang pastor, nangaral ng patungkol sa mga issue of life, mga kapatid, alam yung ginawa nung na nagbigay?
pumunta doon sa pulpito. Sabi niya, huwag mong sasabihin yan. Ha? Mga ganun mga kapatid, pinuntahan sa pulpito. Ha? Ang lakas ko magbigay sa'yo, tapos ganyan nangangaral ka ng ganyan. Mga kapatid, wala tayong pakialam dito, masaktan ka ba sa salita ng Diyos, Pag wala sa salita ng Panginoon, doon ka, huwag kayong makinig sa amin, pag out of the Word of God. Amen? Pero kung nakapaloob sa salita ng Diyos, mga kapatid, pag sinabi ng Biblia, huwag kang mangangalan niya, huwag kang papatay. Saan ba namin galing kinuha yun? Dito rin naman, mga kapatid. Huwag kang magnanakaw. Ano pa? Huwag kang utang ng utang. Okay lang naman mangutang, basta magbayad. Ano? Bakit kasi nagkakautang? Kasi walang contentment. Walang contentment, kaya utang ng utang. Gusto bongga, gusto labas ng labas, gusto, mga kapatid. Kailangan, meron tayong contentment. Yung contentment saan makikita? Biblia pa rin. Be contented of what you have. Hindi kontento, utang ng utang. Lahat ng may utang, sabihin ako yun. Lahat naman tayo may utang. Kasama na ako dyan. Pero dapat alam mong magbayad. Kasi sinabi ng Biblia, in the book of Proverbs, siya na lang umutang at hindi nagbabayad, ay masamang tao. Kaya magbayad tayo ng utang. May mga utang dyan, magbayad kayo. Hallelujah. Palagpak muna sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So, okay. So, I think I'm, hallelujah. Patapusin ko na ito na mabilis ang mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, ang obedience ay isang simpleng bagay. Ito ay sa Diyos because it pleases Him. Okay, let's read. 1 Samuel 15 verse 22, mga kapatid. Basahin natin. 1 Samuel 15:22, kung nakita niya, pakibasa. Bilisan po natin, mga kapatid, para maaga po makauwi yung iba po natin mga kapatiran. At yung mga okay. Okay, nabasa na ako. Nakita niyo kayo agad. Basahin na agad, mga kapatid. Hello. 1 Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay. Please. 1 Samuel 15 verse 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Okay. Amen. Praise God. Hallelujah. So ito yung dito nang galing, mga kapatid, yung to obey is better than sacrifice, mga kapatid. So partial obedience is still disobedience, mga kapatid. Kasi kaya nagiging, yung bang namimili ka lang ng susundin mo, nagiging selective ka sa gusto mo na sundin, mga kapatid. Hallelujah. Mga ilang bahagi lang ang sinusunod mo dahil nagiging mapagpili tayo. Ito lang, Lord, ang gusto kong sundin kasi dito ko lang yung feel na gusto kong sundin. Mga kapatid. So, okay naman, dumadalo tayo sa gawain. Every Sunday nandito tayo. Pero the thing is, mga kapatid, how about your Monday through Saturdays? Ano ang ginagawa natin dyan during those times? Hallelujah. Sabi mo siguro, kamatan naman ako ng tuwing linggo Pero kumusta naman yung Lunes mo hanggang Sabado? Ikaw ba ay nag-spend ng oras para sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ba ay nakikinig sa mga leaders mo? Pag may, minsan kasi, itong mga kapatid, mayroong mga tatamaan dito. Yung mga dumadalo sa online Bible study, life group, marami ang wala, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong
kanilang mga kadahilanan. Pero mga kapatid, napaka-importante mga kapatid, yung bang mag-chat kayo, sabihin ninyo, hindi po ako makakadalo. Amen? Napaka-importante po yung mga kapatid na nagkakaroon tayo ng respeto sa ating pong mga leaders na masasabi natin, hindi po ako makakadalo sa gawain dahil etc. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, being selective, mga kapatid, pinipili mo lang. Ito lang, Lord, yung gusto ko, Yung giving lang ako, magbibigay ako, Lord, sa gawain mo. Pero yung iba, huwag mo akong papakailangan. Ayaw nating ang Diyos makialam sa atin. Ang gusto ni Lord, yun talagang 100% mga kapatid, sumusunod tayo. Kasi sa totoo lang mga kapatid, meron ng iba, dadalhin yung offering dito, dadalhin yung tithes, pero hindi magpapakita. Mga kapatid. Kaya minsan nakakalungkot kasi hindi naman ibig sabihin mga kapatid na ang church, pera-pera lang, hindi. Mas importante sa amin mga kapatid, yung kaluluwa. Amen? Hallelujah. Kaya sa atin, palasuwayin, marami tayong hindi sinusunod mga kapatid. Gusto lang natin, yung gusto nating sundin, hindi rin po magiging, ito yung tinatawag na partial obedience. Meron lang tayong selective na sinusunod. Pero kung talaga sumusunod tayo, no matter what, kung uncomfortable ka, hindi ka sanay mga kapatid, pero sumunod ka mga kapatid, mayroon pong matinding pagpapala ang Diyos sa mga tao na kahit pinapakita mo sa Panginoon, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Hindi para sa ibang tao sa paligid namin. Hindi, Lord, para sa iyo to. Gagawin ko to because mahal kita. Amen? So, with that kind of conviction mga kapatid sa puso mo, praise God, binabasa ni Lord ang nababasa niya yung laman ng puso mo. At hindi mo na mamalayan mga kapatid, lumawak na pala yung pag-ibig mo sa Lord. Na yung isa na sinunod mo, may binigay uli si Lord na order na kailangan sundin mo, sinusunod mo pa rin kahit nahihirapan ka. Pinakamahirap mga kapatid minsan, giving talaga. Napakahirap ibigay yung para sa Panginoon. Pero once nakakitaan ka ng Panginoon, ng puso na talagang willing ka talagang ibigay kay Lord, ibabalik ng Diyos yan ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Kasi iniisip mo, hindi ka sa tao nagbibigay. Yan po ang nagiging mentality mga kapatid na ng isang totoong believer. Ibinibigay mo para kay Lord, hindi para kay pastor. Amen. Bahala na. Alam niyo yung mga mentality na, ibibili lang nila ng Jollibee yan. Pangkakain lang nila, bibili lang nila ng Domino pizza yan. Kapatid, wala na po kayong pakialam doon. Kapatid, bakit? Kasi ang pagbibigay po mga kapatid, especially when you give it to the Lord, binigay mo na yan kay Lord. Si Lord nang bahala mag-bless sa'yo. Kung nilustay ka ng pastor yan, sila na ang bahala, si Lord na ang bahala sa kanila. They are accountable. Amen? Accountable ang mga pastors. Where do you put the money of the church? Okay? Kung nakikita naman ninyo na may pagbabago, tingnan nyo, pinaputol namin yung mga puno dyan. Dalawa yan mga kapatid. And it worth 6,000. 2 puno lang yan mga kapatid. Malaki. Hindi po gusto kong umatras. Sa totoo lang. Kasi malaki. Pero mga kapatid, may reason talaga si Lord. Bakit tinanggal yan? You never know. Baka yung nandiyan palang bakante dyan, magiging church na natin. Amen? Amen? Praise God. Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, lagi kong sinasabi, Lord, gusto kong magkaroon ng sariling church. Sarili. Amen? So, wala po akong budget dyan sa 2 puno na yan, sa totoo lang. Pero sabi ko, sige, dahil naman dito kay Juan, itong Juan na to, ang nagtulak sa akin para may paputol silang 2. Sabi siguro ng Lord, sige, padala kita ron para may paputol yung 2 ron. Para maumpisahan na yung kanyang project.
Project ni Lord yan, di namin project sa totoo lang mga kapatid. At nakikita natin yung mga puno, magiging upuan yan mga kapatid. Amen? Ilang upuan ang magagawa dyan, and it takes 2 months. Kailangan matuyo pa lang muna yan bago maging upuan. Ipapaayos talaga. And it costs 4,000 per set. Per set yun mga kapatid. So, maraming magagawang upuan para sa church. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, napakaraming project mga kapatid. Hindi pa natapos. Nakita ninyo, may meron na tayong baptistry. Imagine baptistry. Ito po ay, it takes years mga kapatid bago magkaroon ng baptistry ang church. Pero sa atin, we're just 5 years old. Imagine 5 years old, meron na tayong baptistry. Hallelujah, purihin ang Diyos. So, ganun din mga kapatid, meron na tayong CR. Kailangan na lang ng wall at dalawang tinatawag na toilet bowl. Dalawa kasi, dalawang butas yan mga kapatid. Para hindi na kayo nakit doon. Yung iba rin nagsasalamin lang eh. Tinitingnan ko, teka muna, pantay pa ba yung kilay ko? Tingnan ko nga baka nawawala na yung mascara. Eyelashes. Mga kapatid. Teka muna. Tingnan ko nga kung pag lumitiba ako, wala akong tinga. Mga kapatid, alam ko yan. May CCTV kaya ako dyan sa banyo. Kala nyo nakikita yung mga itsura nyo lang, hindi nyo lang alam. May CCTV dyan, maliit lang. Hala, sabi nila. Huli ako. Yung pangiti-ngiti mo yan. Mga kapatid, huli ka doon. Kasi mismo nasa salamin, yung pong camera. Kaya wala kang kawala. Naku, tinan mo yung isa. Hulusog yun. Natakot. Hindi, joke lang yan. Yung isa pong palalagyan namin. Doon na po kami maglalagay sa bagong CR natin. Para makita kung gaano kahit katagal. At hindi ko na siya nalagyan ng salamin. Hindi na. Kasi alam ko nagtatagal eh. May tao ba dyan sa CR? Hindi umimik. Ang mga kapatid, tinitingnan kung okay pa ba yung mukha niya. Kapatid, praise God. So, purihin ng Diyos, meron na tayong CR, meron na tayong mga kapatid na baptistry, and praise the Lord dahil sa tagal kong pinangharap ang tangke. Hallelujah! Nagkaroon na ng tangke. Kaya yung mga gustong mga kapatid, mag-i-install na po kami ng tubig papunta sa CR. Kaya yung iba kasi umiihi, hindi nagbubuhos eh. Mga kapatid. Kaya kailangan po mga kapatid na talaga na magkaroon tayo ng mga ganitong gamit para, hallelujah, maging mapagaan. Nagaanan po kami. Sa totoo lang, purihin ng Diyos. Hallelujah. Siya po lahat na nag-provide niyan. Hindi po namin yan inilimos. Mga kapatid, may hini po ang Diyos. Yun po yung maganda ron. Pag may hini po ang Diyos. Alam niyo po, umaten po kami. Okay. May pinuntahan po kami sa San Clemente. Ang San Clemente Church, they are very hardworking saints, mga kapatid. Nananalangin sila, nangangaral sila, mga kapatid. At alam niyo po, pinadalan po sila ng isang matandang babae na siya po ay may karamdaman. At dahil sa karamdaman niya, mga kapatid, nakapakinig siya ng salita ng Diyos at siya po ay nagaanan at dinala niya ang kanyang 2 anak. Ang isa ay dentista. Pareho silang dentista. Isa lang yung anak niya, pero kapag-asawa rin ng dentista. At sila po mga kapatid ay nag-church doon po sa San Clemente. At ngayon po mga kapatid, yung pong San Clemente Church, sino po yung nakarating sa San Clemente? Taas ang kamay. Okay. So sa mga nakarating sa San Clemente, di ba wala pa silang tinatawag na kisame? Di ba? Wala pang kisame. Ngayon, tinanong ng doktor. Pastor, ano bang kailangan dito sa na to? Kasi kailangan namin pagawa yung kisame. O sige, Pastor. May ambag ako dyan. Imagine mga kapatid. Malalaki ang sweldo ng mga dentista, mga kapatid. So, ginamit sila ng Panginoon. Bakit? Hinipo ng Diyos ang puso nila. Pag hindi hinipo ng Diyos ang puso nila, wala. At ngayon, dati sa lobby, yung labas, di ba nakita niyo yung sa labas? Yun po ay magkakaroon ng extension kasi dumarami na sila. So, tatanggalin po yung na yon at magkakaroon tinatawag na expansion or extension, mga kapatid.
ganun po kumikilos si Lord. Pag kayo po ay masipag, mga kapatid, masipag kang nananalangin, may nagre-record niyan. Pag sinasabi, wala naman nakakita, buti kung makita ni Lord. Yes, kita ni Lord lahat yan, manalangin ka bago ka lalayas ng bahay. Pero, magtsaga kayo. Nagpa-fasting ka, di naman, buti kung nakikita ni Lord. Mismo si Lord nang nagsabi, ang sabi niya, pumasok ka doon sa kwarto mo, doon ka manalangin, at yung Diyos na nananalangin ka sa Panginoon, I will reward you oftenly. Madalas kitang pagpapalain. Oftenly. Si Lord na mismo nagsabi niyan. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi, pumasok ka doon sa kwarto mo. Di ba, Sister Glenilyn? Sister Glenilyn pumapasok sa banyo. Banyo ba yun? Doon na nanalangin. Kahit saan. Basta it's a private place. Okay, I have a story for 2 minutes lang. Mayroong isang babae. Mayaman siya. At sa sobrang yaman niya, hindi niya kinalimutan si Lord. Kaya pag yumaman kayo, huwag niyo kalimutan si Lord. Mayroon siyang marami siyang katulong, marami siyang driver, mga kapatid. At lagi niyang ginagawa, mga kapatid, naglalagay siya ng sign sa kanyang kwarto, DND. Mahilig na Sister Belen. DND. Do not disturb. Huwag kayong istorbo. Ha? So, nilalagay niya yun sa kwarto niya. At itong tao na ito, nag-worship talaga siya sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Nakalagay na nga, do not disturb. Alam niyo, mga kapatid, yung katulong niya. Ate, sinabi na nga, sabi niya, kulang na lang, sabi niya, sa alin ko, sabi niya. Nakalagay na nga, do not disturb. Tapos katok ng katok. Sabi niya, hindi ako pwedeng magalit, sabi niya. Tapos sabi niya, binuksan niya ang pinto. Ate, si kuya, sinabi niya na kailangan maglagay ka ng pera dito sa bangko para hindi mag-bounce yung cheque. Sabi niya, ngayon mga kapatid, wala siyang nagawa. Sabi niya, kumuha siya ng nag-transfer siya ng pera. Pagkatapos mga kapatid, hindi pa pala niya binuksan yung pinto, pinakinggan niya lang. Tapos ang binuksan niya yung pinto, mga kapatid, pagbukas ng pinto, dahil papapasukin niya yung katulong niya, pagpasok niya, lumipad yung katulong dun sa kama. Sabi niya, ate, ano to nararamdaman ko? Gusto ko to. Sabi niya, yung pala, katoliko pala yun, yung babae na yun. Laging sinasabihan na, sige na, pinapakilala ko na nga sa'yo si Lord Jesus Christ, hindi ka pa rin naniniwala. Ate naman, huwag mo naman akong pakialaman dyan, katoliko na nga ako. Huwag mo akong pakialaman. Okay, sabi naman nung amo niya. Pero yung araw na yun, na pumasok siya, na siya tumilampon doon sa kama, at ang sabi niya, ate, ano itong nararamdaman ko, gusto ko to. Sabi niya, kapatid, because yung presence ni Lord doon sa kwarto is very strong. Very strong, mga kapatid. Kaya tumilampon siya doon. Kapatid, at siya po ay tumanggap sa Panginoon at pagkatapos, mga kapatid, pinagpala rin siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, there is power in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon na, napakalaking pribilehyo ang iyong natatanggap sa ating Panginoon. Whereas kung ikaw ay magpapatuloy, mga kapatid, na hindi mo kilalanin ang Diyos, hallelujah, nasa inyo na yan. Amen? Pero sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya, laging masaya, laging masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya, palaging masaya tunay. Pero minsan hindi eh. Hello? Minsan hindi, minsan nalulungkot ka eh. Lalo kung wala kang baon. Lalo kung halimbawa yung asawa mo makulit, kapatid. Hallelujah. Kaya, there are times, it's up to you. If you want to have joy, nasa sa iyo eh. You will be the one who will decide. Yung magiging marumun ka. Tama ba? Marumun ka. Nasa sa iyo yan eh. Nasa sa iyo. Renewing of your mind. Nasa iyo yan talaga. Kung gusto mong
Yung magpapatuloy ka sa sama ng loob mo, magpapatuloy ka sa kung ano man yung dinaramdam ng puso mo, nasa sayo lahat yan. Kung gusto mong mag-activate lahat ng sakit, nasa iyo pa rin yan. Gusto mo nang wala kang cancer, nagka-cancer ka dahil sa sobra mong pag-aalala. Kaya yung nag-aalala sa bagyo, mag-ingat kayo. Yung sobra kayo nag-aalala, nag-activate yung DNA, mga kapatid. Wala kang cancer, nagka-cancer ka dahil sa sobrang pag-worry mo. Bakit nagkakaroon ng sakit, mga kapatid? Nagkakaroon ng high blood, nagkakaroon, mga kapatid, ng cancer, nagkakaroon ng arthritis, lahat ng sakit lumabas. Bakit? Lumalabas yan because you kept on worrying. Kaya sinabi ng Panginoon, be anxious for nothing. Huwag kayong magulumihanan. Yun yung binili ng Panginoon sa atin. But in everything, in supplication, mga kapatid, let every prayer be made known unto Him. Ipaalam natin sa ating Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nagpapatuloy na nag-aalala, lumalabas yung sakit, mga kapatid. Hello? Basahin niyo yan. Panoorin niyo yan, mga kapatid, sa YouTube. Si Caroline Leaf. Alam niyo yung Leaf? L-E-A-F. Dahon. Okay. So, isa po siyang Kristiyano na sinasabi niya, mga kapatid, the more you keep on worrying, nag-worry ka palagi, lumalabas ang mga sakit na yan. Kaya sabi ng Biblia in the book of Proverbs, a merry heart doeth good like a medicine. Kapag lagi ka masayahin, okay lang yan si Juan. Kahit may bagyo, masaya ka pa rin. Hindi ka nag-worry. Hallelujah. So, hindi lumalabas sa iyong DNA yung mga karamdaman. Sinasabi mo, ina-admit mo, ay meron kaming sakit na high blood. Nanay Lita, anong sakit ang meron sa history ninyo? Anemic? Anemic. Anemic talaga? High blood? Low blood? Anemic lang? Anemic lang. Okay. So, yung mga sakit na yan, mga kapatid, praise God. Kaya yan. Alam nyo, pag Kristiyano ka na, well-benefited ka dahil kaya mo nang i-rebuke ang mga karamdaman. The curse has been cut off, mga kapatid. Kinat na yan. When you became a believer, natanggal na yung sumpa. Hello? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Natanggal na yung sumpa. Amen ba? Okay. So, kung meron ka pang nararamdaman, rebukin mo yan, mga kapatid. Huwag mong alagaan ang karamdaman mo. Ay, meron ako may asthma ako, meron ako. Huwag mong i-claim, i-rebuke mo siya. Palayasin mo siya, dahil may authority ka na. Pag meron ako nararamdaman, sinasabi ko, mga kapatid, nagpo-quote ako ng scriptures. Isaiah 54:17, no weapon formed against me shall prosper. Bigkasin mo, wag isipin lang. Bigkasin mo talaga. By your stripes, Lord Jesus, I am healed. Maya, mga kapatid, lumalayas yung mga karamdaman. Yung biglang parang may tutusok, o di ko yung anong paman. Lumalayas dahil may backup ng salita ng Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Palakpak paminsan sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 So, praise the Lord! Hallelujah. So, napaka-importante, mga kapatid. Hallelujah. Na tayo po ay sumusunod. Ang pagsunod ang susi sa pagpapala. Pag patuloy kang nagiging masunurin at hindi ka pasaway kay Lord, mga kapatid, praise God, mai-experience mo ang sinasabi ng Job 36 verse 11. Naging favorite verse ko ngayon. Si Job 36 verse 11. If you obey and serve the Lord, He will let you experience, prosperity and pleasures. Yun lang, mga kapatid. You need to obey and to serve the Lord if you want to experience prosperity and pleasures. Hallelujah. So let us all stand, mga kapatid. Praise God. Thank you, Jesus.